Purihin ninyo ang Panginoon, dakinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matwid at kalugod-lugod ay higit sa kasiya-siya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay laging kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mga mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng buhay ng masama. Kaya siya'y ginagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod.
Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ko. Lagi akong tatalima sa bagay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ko. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita po sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Yung lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maigsi po ang ebanghelyo natin ngayon, ngunit punong-puno ng kahalagahan at hamon sa atin. Narinig natin, dumating daw ang ina ni Jesus Nazareno at iba pang mga kamag-anak. Unti-unti nang sumisikat dahil sa mga himala si Jesus Nazareno, kung kaya nga't dinudumog siya ng mga tao. Kaya nga't isang araw, dumating ang kanyang ina. Hindi natin alam anong dahilan, ngunit dito unang-una sinasalamin ang kababaang loob ni Maria. Sabi sa Ebanghelyo, nung may lumapit kay Jesus Nazareno, sinabi, "Nasa labas po ang inyong ina." Sa simpleng salitang iyon, ipinapakita ang kababaang loob ng mahal na Birhen. Hindi siya nagpumilit. Hindi niya sinabi sa mga tao, "Akong nanay niyan, papasukin niyo ako, patuloyin niyo ako, anak ko yan, bigyan niyo ako ng special treatment." Aminin natin, di po ba sa kultura natin, napakalakas niyan.
Napakalakas yung mamadrino at gumamit ng pangalan. Sana dito sa Quiapo, walang ganon. Wala magsasabing, dapat doon ako sa harapan dahil ihos ako, nagsisilbi ako, kamag-anak ako ng pari. Alam nyo po, biniling ko po yan sa mga gwardiya. Pag may nagpumilit at sinabing kamag-anak ko sila, tiyak yun, hindi ko sila kamag-anak. Kasi po, pinagbilinan ko lahat ng kamag-anak ko po, wag na wag gagamitin na magkamag-anak kami para magkaroon sila ng special treatment dito sa simbahan. Kaya sabi ko sa kanila, malamang yan, hindi ko tunay na kamag-anak. Sapagkat ang tunay kong kamag-anak, ang tunay ko pong kaibigan, alam po yan, kausapin niyo po ang tatay ko at kapatid ko, lagi lang sila nasa isang tabi. At kung hindi sila palalapitin, hindi sila lalapit. Sapagkat alam nila, hindi doon ang pamamaraan ng Diyos. Hindi palakasan, hindi gamitan ng pangalan. Sa atin yan kultura, napakalakas na. Ako ang nanay ni Mayor. Ako ang asawa ni Kagawad. Ako ang kumpare ni Major. At yung iba nga, ang layo na. Ako ang kamag-anak ng kapitbahay, ng kakilala, ng kaibigan. No? Humaba ng mahumaba na. Para lang magtuos at magkaroon ng koneksyon. Pero ang mahal na ina, tandaan natin, kung sino pa ang may karapatan, nanay mismo ni Jesus Nazareno. Kaya sabi ko, dito sa Quiapo, walang sino man sa atin ang dapat magsabi, ako dapat ang mas malapit sa Nazareno. Nag-donate ako, ha? Ako sumagot ng damit. Kaya pag may sumasagot po ng damit, sabi ko po sa kanila, tatanggapin ko po yun, pero wala po itong kapalit. Wala po akong maibibigay sa inyo na special na pabor. Kung mag-aambag po kayo, ito'y kusang loob, pero hindi nangangahulugan po nito na buong buhay ko patatanawin nyo sa akin ang utang na loob, ang inyong tinulong. Sapagkat ang Panginoon natin, ang hamon niya, kung tayo tutulong, kung tayo uugnay sa Kanya, hindi ito dahil sa impluensya at maging ang kanyang ina, yun ang unang ipinakita. At ikalawa na ipinakita ng mahal na ina, na malalim ang kanyang ugnayan kay Jesus Nazareno dahil sumusunod siya sa Kanya. Kaya nga, akala nung iba, parang nilait ni Jesus Nazareno yung kanyang nanay. Sa ibang ebanghelyo nga, nung may nagsabi sa kanya, nandito po ang nanay niyo. Ang sabi pa ni Jesus Nazareno, sino nanay ko? Sapagkat ang nanay ko, ang mga kapatid ko, ang siyang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya yung mga ibang sekta, sasabihin pang nila, ayan, kita nyo, parang itinatatuwa pa ni Jesus Nazareno yung nanay niya eh. Kasi sabi niya, hindi yan madadaan sa nanay-nanay. Totoo nga yun. Hindi yan madadaan sa kamag-anak, sa kakilala lamang. Dahil ang gusto ni Jesus Nazareno, ang ugnayan natin nakaugat sa pagsunod sa Kanya. Hindi natin pwedeng ipagmalaki, Katoliko ako. Ang tanong, sumusunod ka ba talaga sa Diyos? Hindi ang tanong, deboto ako, namamanata ako, nagpuprosesyon ako, naglalakad akong paluhod, nakasuot akong Nazareno. Ang tanong, sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Dahil sa harap ni Jesus Nazareno, hindi maipagmamalaki yan. Wala lahat yan. Sapagkat ang pinakahanap-hanap niya sa atin ay ang tunay na ugnayan. At ano ang tunay na ugnayan? Nakabatay sa pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Kaya patulong po tayo sa mahal na Birheng Maria.
Kung meron man taong dapat magmalaki, gamitin ng kanyang pangalan at impluensya, siya po yun. Pero hindi niya ito ginamit. Sapagkat para sa kanya, mas mahalaga ang magmahal at sumunod ng tunay sa kanyang anak. Nawa, tayong lahat matagpuan, tunay na deboto, tunay na katoliko, tunay na sumusunod kay Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Ang ating tugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. At hinawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. At tinawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahayag sa mabuting gawain. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinapay at anak na mula sa'yo, mula sinamanin sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandaang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit.
Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Walang palakasan sa Diyos. Ang tunay na deboto at malapit kay Jesus Nazareno ay ang gumagawa at sumusunod sa kanyang kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At
sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalaman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalaman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.